Tama. Tama yung mga sinasabi niya, B. Diba? Amy Marcos, B. Amy Duterte ka na pala. So yun yung pinagmamalaki mo. Naka-black dress pa kayong dalawa ni Sarah. Bakit? Lahat bang DDS boboto sa'yo? B, tinatakol ka na din ng DDS. Ay, my God, may bunny pala ako dito, girls and boys. Pero hindi naman yan bunny talaga. Little bunny lang siya. Hindi kasi meron akong nilagay na strap dito, tapos may product akong pinopromote. Yung effective naman, ilalagay ko na lang yung link. Ano yan? Parang kulugo. Oversharing. So, ang pag-usapan natin ngayon unang-una muna, yung pag-usapan natin is about dun sa Net 25 na wala ako ng matagal. So, nobody cares. Guys, pala ha, galit na galit. Meron akong YouTube channel. May mga hindi kasi pwedeng i-upload dito, pero sa YouTube meron. Yan, nakalink yan sa profile ko. At follow nyo na din, B. Almost 10,000 yung viewers, tapos wala man lang nagpo-follow. I-600 nyo lang, B, para ma-promote ko yung mga anti-8080 na meron ako, effective, B, para mabawasan yung mga DDS. Very effective talaga siya. Anyway, kilala nyo si Eden, yung sa Net 25, yung reporter. Ay, B, talagang to the highest level yung questioning niya, B. Di mo lang nagagamit ng ganito sa si Bulbulita. Oh my God, I'm sorry, Lord. Nakakagigil kasi siya. As in, to the highest level yung questioning niya. Walang preno-preno. Hindi man lang gumagamit ng common sense. Alam mo yon. And the mere fact, parang talagang nilalabanan niya si Yusek Claire Castro. Di ba, meron kasi sa mga press conferences kasi, meron mga guests. Sa mga guests na yon, you are given a chance to ask. Ngayon, nag-ask ang lola mo. Hindi niya naman binigay lahat ng mga question kasi gusto niya pa rin tumbukin. Yusek Claire, sorry. Ito na. Magandang umaga po. Ma'am, during the TRICOM, hindi yan ang gusto ko marinig. Ito. Wala po kayo napatunayan? Ito po ba'y may pagbibintang? Attorney Harry Roque na nasa likod daw ng pagpapakalat ng pulveron. Nakita. Magandang umaga po. Ma'am, during the TRICOM sa Congress, na-mention yung pangalan ni former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, na nasa likod daw ng pagpapakalat ng pulveron video na allegedly ay si President Marcos. Nakarating na po ba to kay PBBM? Ano po yung naging reaction niya dito? Na isa si Attorney Roque na siya daw yung nagpakalat. Nagpakalat. Hindi na to. Bago. At buti na lamang, may isang tao na dati nilang kaalyado si na Pebos. Sinabi na si Atty. Harry Roque ang nagpakalat. Lang dito guys, sa isa sa mga DDS, nakakalungkot yung mga DDS. Kasi why? Kasi meron kayong mga kaalyado na talagang nagbabaliktad na. Siguro natatao-tauhan na. Thanks God talaga, natatao-tauhan na. Pero sa mga ganyang pagkakataon guys, sa mga DDS, never be very confident. May ilalabas lang talaga ng mga tinatago nyo. Alam ko yung mga DDS kasi meron akong kaibigan na talagang wala naman siyang kaalam-alam, B. Pero because of his pride, to the highest level yung panananggol niya, even, hindi naman siya magaling. Lumabas yung sipon ko. Sorry for that, it's disgusting. Anyway, hindi naman siya magaling ng mga panahon na kaklase ko siya. But, because of pride, talagang to the highest level, kaka-research niya ng mga bagay-bagay. Diyos po. Tapos, yun kasi ang disadvantage ng hindi ka naman natuto dun sa pag-aaral mo and you're trying to research why you cannot understand, while you cannot understand, I mean. Ang nagpakalat po ay hindi. Reklamo ba? Balikan ko lang po yung po ay makikita naman po. Ito na. DOJ at ng NBI. Salamat po. Eden Santos, Net 25. Bulbulita. Good morning po, Yusek. Balikan ko lang po yung dun sa umano yung pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan, pero biglang iniimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake. Doon po sa nagawa pagsusurit from ilang Indian company. Sige, gisahin mo, attorney. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matultukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi?
Gigisahin mo. Marami po sa ating mga kababayan Sino nga? sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang nag-die down na po ito before dahil nasasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muli lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Conanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video, pero inamin naman ni Miss Mar. Para to sa boses niya, no? Shaky. Kabado ang parang lola mo. siya yung nagbigay lang kay Attorney 25 Roque. kasi. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niya sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Sino? Ang atin pong mga kababayan Sino po in particular? pwede po sigurong Ikaw na po ba? Sige po. Ikaw po ang humingi? Kaya po masabi lang ninyo na merong humihingi. Pero marami po sa social media po kayo ay nagbabasa po sa SOC and Madam Yus. So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, niyo tanong ko nga, isa ka pa, kasi we have to be specific on this. Isa ka pa sa humihingi. ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa Sarcastic, oh. humihingi. Perfect. Actually, I'm a journalist. Hindi Sige, naman tanong po ko nga. ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong Basihan. Opo, Sino basihan. nga po, kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya ata sa social. Opo, Madam Yus. Okay, to tell you something, if you are going to us or if you are accusing someone who's using, 'di ba, especially yung mga cocaine, mga ganyan-ganyan bagay, it is you first to investigate. Kailangan kung hangga't maaari, kung kaya mong makuha na ng mga something to test, 'di ba? I'm not encouraging everyone to do that. But desidido ka, desperada ka, girl. So, you have to do something. Tapos, kapag meron ka ng proof or evidence or piece of evidence, that's gonna be the best time for the accused to testify, verify, and then do the test himself. Ganun lang yun. Babaeng to, kakagigil. Siyempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Gumagawa Yun po siya, ang nakakahiya sa ipapakita Net 25. taong bayan. Okay, so humingi po. Si Attorney Vic Rodriguez, di ko ba Okay. matagal na rin naman yung hinihiling niyang Ginamit hair na. follicle test. Okay, tanong po natin. Follicle. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Yes. Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na Provide. magpatunay. Yes. Kung may ginagamit man, Mhm. o wala. Yes. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento. Presidente, may didemand mo Walang yan. basihan, isang guni-guni. Fake news na nga Para yung masira lumabas ang eh. Pangulo at walang basihan. Yes. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang Exactly. magbigay ng pruweba. Hindi niyo pwedeng sabihin na, ito, Okay, we're getting you already, Attorney Claire. Yes, if whoever accuses the accused, diba, you are the one who is obliged to give evidence. Tapos yung namang inaakusahan mo is the one entitled to provide what?